Ayan, so lulubos-lubusin na natin kasi talagang pag nakakaupo ako dito sa bahay, halos ayaw ko nang tumayo. Ayan, so inuulit ko ang tanong na ito or ang aking topic na i-share sa inyo ay galing din sa aking pinsan dyan, si Cass Feli. Thank you so much sa pagbigay ng idea kung ano ang pwede ko sa inyo i-share sa mga gustong pumunta dito sa Romania, sa mga papunta pa lamang, sa mga waiting na ng kanilang mga flight. Okay? At kahit sa mga nandito na ng mga bago. Okay? Yung mga baguhan natin. So, si Cass Feli, yung aplikante galing Hong Kong na ipinakilala ko sa employer na pinsan ko. Okay? So, para lamang madali siyang ma-hired, pinakilala ko talaga siyang pinsan ko. So, ayan. So, shout out, Cass. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa iyo at sa inyong lahat. Okay? So, ang i-share ko sa inyo ay kung pwede daw ba mga lakal dito sa Romania. Okay? So, by the way, para sa mga bago dito sa aking channel, my name is Lisa. I am from Philippines. I'm currently working and living in Romania. And this September, ako po ay 15 years na dito sa Romania. And, how to say, resident po ako dito at meron po akong sariling agency. Sa mga nagtatanong po about sa agency, wag po kayong mag-alala kasi ako po ay mayroong mga partner na mga legal kaming lahat na agencies dito sa Romania. So, wag po kayong mag-alala kasi rest assured po na legit po tayong lahat. Ayan, at hindi po kami naghahanap ng mga agent, hindi kami naghahanap ng agent na magre-refer sa amin ng mga aplikante. Kami po mismo ang nakikipag-usap direkta sa mga aplikante, okay? So, pwede nga bang mga lakal dito sa Romania? Ang sagot ay yes, okay? So, yes, pwede po tayong mga lakal dito sa Romania. Marami po tayong nakikita ng mga Filipina, marami tayong nakikita mga Nepalese, mga Sri Lankan, nangangalakal po sila during off day. Ang bote po dito ay mga plastic na mga bote, di ba? Yan po ay, kumbaga sa peso is 650 pesos ang isa, okay? Mag-glass man yan or yung plastic, parehas po ang presyo. So, 50 RON, so equivalent to 650 pesos. Yan po ang worth ng isang bote dito sa Romania. Pagkatapos po, ihuhulog ninyo sa machine, tapos ibibigay sa inyo yung resibo, tapos ipapalit nyo na sa cashier ng cash, okay? Pero pakiusap lamang po, mayroon po akong nakitang Pilipina. Si Kabayan, tinawag ko nga siya. Sabi ko, Kabayan, sabi ko, kasi bakit? Si ate naman po nangangalakal, nakadress at naka-high heel. Wag po naman natin gagawin yan. Kung off day po tayo at iniisip natin mga lakal, manguha ng mga bote kung saan-saan, sa mga basurahan kung saan-saan, wag naman po tayong mag-dress, wag naman po tayong mag-high heels, wag suot po tayo ng disinti, wag suot tayo ng pantalon, ng rubber shoes. Yung parang sport ba, na hindi ka naman pagtitinginan ng tao, nagkakaykay ka dyan, naghahalungkat ka dyan ng basura, tapos naka-heel ka, nakadress ka, tapos karay-karay mo, yung dalawang plastic bag na malalaki na puno ng mga bote, wag naman po sanang ganon. Maging disente naman po tayo, okay? Kung iniisip ninyo na mag-o-off tayo para mga lakal, para manguha ng bote, sige mag-rubber shoes po tayo, magpantalon tayo, mag-t-shirt na normal na suot lamang para comfortable naman tayo, hindi tayo kakaray-karay ng dalawang plastic tapos naka-high heel, tapos pinagtitingin tuloy ng mga tao. Pero syempre, si ate baka yun ang comfortable niya, wala tayong magagawa doon, buhay niya yun, okay? Suggestion lamang po. Sana makatulong at guys, pasensya po kayo sa aking Tagalog. I am not fluent Tagalog po, kaya ang Tagalog ko ay magkahalo-halo, Bisaya, Wara, etc. etc. Importante po ay naiintindihan ninyo. At sa may mga katanungan, please comment below at sasagutin natin lahat yan. Maraming salamat. Mag-iingat po lahat.